papahatid ako so that may lalagyan yung price. Mabigat daw. Ano kaya yun? Donate na lang namin. Yun na, yung good deed for the year na namin. First week pa lang ng November, naglagay na ako ng Christmas lights sa labas ng bahay. Dito sa UK, naglalagay sila ng Christmas decors mga bandang first week of December. 5 PM pa lang pero ang dilim na sa labas. And of course, yung ibang kinapitan ng Christmas lights, yung mga rose bush, kaya may mga sugat tayo sa kamay. Worth it naman. Usually, pumupunta kami ng Christmas tree farm to get a real Christmas tree. But this time, wala talagang time makalabas ng pumunta ng farm. Kaya yung last year din na Christmas tree ang ginamit namin. Nakakalungkot. It's around 7 AM na ng umaga. Around this time, nakapag-stretching na ako. And ngayon, i-ready ko lang yung mga gagamitin ng mga anak ko sa school. Usually, pag weekdays, wala si Martin. Fridays nang balik niya. He works away a lot, kaya ako lang mag-isa kasama ang mga bata. Ideally, mga healthy foods and drinks lang dapat ang pwede sa school na baunin ng mga bata. But etong mga toddler stage, napaka-picky and choosy talaga nila. So medyo challenge din sa akin ng mabigyan sila ng something healthy at the same time yung talagang kakainin nila. So most of the time, before the start of the week, naglilista ako ng mga pwede nilang baunin. And inalagyan ko lang ng maraming choices sa lunchbox nila just in case hindi nila magustuhan. Habang inaantay kong maluto yung chicken goujons, yung mga pinagugasan ko kagabi, nililigpit ko na. So, it's like hitting 2 birds in 1 stone. Kasi gusto ko pagbalik ko after school run, chill na lang. And yan yung apple na hindi kinain ni Ocean kahapon. Yun yung kahapong baon niya. So, eto na nga yung baon ni Megan. Mga slices of strawberries, apple, yogurt, chicken goujons, breadsticks, and my apple, parang apple bread siya, and edamame. And water yung drink niya. Inatid ko na din yung breakfast ni Megan. Usually, gumigising siya ng 7:30 or 7:45, but this time, sinabayan niya ako ng gising. And since first day ng Christmas tree namin, nag-photoshoot ako sa kanila for Remembrance 2025 Christmas. The coat is from Regatta. Katas ng Black Friday sale. Naka 40% off ata siya nung nabili namin. Ocean, get your bag. Online. And ready na nga kaming umalis. And since maganda yung weather, lalakad na lang kami. Okay, move. Walk. Finally, nasa bahay na tayo. So, yun nga, between 7:45 hanggang 8:15, yan yung super busy kasi make sure ko bago mag 8 o'clock nakakain na yung mga bata.
And then, papalitan pa ng uniform. Alam mo yun, dalawang bata. Buti si Ocean medyo konting alalay na lang sa pagpalit ng damit. Kailangan maging independent na siya sa pagpalit ng damit. Of course, 5 years old na. And si Megan, definitely kailangan ng tulong. And although siya na naglalagay ng sapatos niya. And then, since maganda yung weather, naglakad kami all the way to the school. Kung pangit, usually taxi kami or paghapon nagpapahatid kami sa sa biyanan ko. So, after doon, as in, gutom na ako nung hinahatid ko sila papuntang school. So, pakatid ko kina Megs and Ocean, nag-McDonald's coffee ako and then nag-grocery. Mga konti lang naman. Kasi actually naka-grocery na ako nung Saturday. Ngayon yung mga naubusan lang. Mashed potato from Asda. Crumpets pang breakfast ng mga bata. Yogurt. Yan. Baka mag-pasta ako one of these days. So, may basil tayo. Chocolate milk. Kinumpare ko yung chocolate milk na iniinom nila. Eto mas lower yung sugar. And as much as possible, gusto ko na silang i-refrain from drinking or eating ng mga sweets. Kasi nga, syempre, hindi healthy. Although, December naman, so konting treat, pwede na sana. Pwede na yun, kaya lang, wag lang yung masyadong madami. And waffles, ito yung laging gusto ni Ocean pag breakfast. Lagyan ng Nutella or chocolate spread and some sprinkles. Pero lately, hindi ko na nilalagay ng sprinkles. And panglaba. Yung sana, yung liquid detergent sana, kaya lang ang bigat, tas medyo malayo yung lakad. So, eto, magaan lang siya. And dahil last week nag-retire yung, last week ata, nag-retire na yung biyenan ko from her job. So, bibigyan ko siya ng card. Susulatan ko na lang. And, eto, flowers. Yan lang ibibigay ko. So yun, aayusin ko lang tong mga pinag-groceryhan and then konting hugas and baka ilakad ko yung aso namin kasi the past couple of days napakalakas ng ulan and pagod ako and di ko siya masyado malakad. So today mukhang no excuse kaya ilalakad natin siya. Ayun, so 20 past 12 na and ongoing yung labahin ko dyan sa labas and nakapag-lunch na din, napakain ko na din yung doggy and siguro may mga 20 minutes ako katatapos ko lang mga basic beginner lesson ng Welsh. Yung pala, iba-iba yung yung Welsh phrases or words, depende kung nasaan ka. Iba yung Welsh sa South Wales, iba din yung Welsh sa North Wales. So, syempre, ang pinakinggan ko yung, since nasa North Wales kami, so sa North Wales na language yung ini-study ko. So, may mga konting alam na din ako, mga basic, and sa ngayon, gusto ko at least 15 to 20 minutes per day na mag-study ng Welsh kasi alam mo yun, yung anak ko si Ocean at mga anak ko si Ocean and Megan, they are studying in a Welsh school. Pangit naman kung kahit pa paano di ako makarelate. And minsan dito sa Wales, preferred nila yung mga nakakapagsalita ng Welsh.
Although di naman sila nagdi-discriminate, may iba lang talaga na kailangan sa work ng Welsh speaker. 2:15 PM na, and maya-maya nag-message na sa akin pala yung mother-in-law ko. Susunduin niya na ako. Pupunta kami ng school kasi tinawagan ako kagabi ng school ni na Ocean at Megan, and di ko maalala kung sino sa kanila, si Ocean or si Megan, but nanalo sila ng first prize dun sa raffle draw. Actually, lahat naman ng mga parents nag-volunteer for the hamper. Yun ang, alam ko yun yung price ng raffle, mga hampers. Usually, they do it by colors, like, etong class na to, bring something red. Yung year 1, dala ng something yellow. Year 2, mga green. Depende. Basta hindi lang mga perishable stuff ang idodonate. So, yun. So, sabi nung headmaster kagabi, medyo mabigat siya. Tutulungan niya akong dalhin yung prize sa sasakyan. Kaninang umaga, hindi naman ako nag-taxi. Naglakad lang kami. So, sabi ko, mamayang hapon na lang kasi yung car available ng hapon. Well, actually, susunduin ako kaya nga magpapasama ako sa in-law ko kasi magpapahatid ako so that may lalagyan yung price. Mabigat daw. Ano kaya yun? Hi guys, it's already 4 PM. Oh my God. Woot woot. And nakauwi na kami, and mabigat nga talaga yung raffle prize ni Ocean. So, eto yung napanalunan ni Ocean, isang box ng mga goodie items. Iba-iba, mga biscuit, crisps, may pang chicken curry, prawn cocktail, shampoo, conditioner, shampoo, body wash, panglinis, pang bath, may mga pang cakes, crisps, ang dami. Ano yun, Osh? Yung lentils. Ang dami. Parang and since wala kaming dessert, pang mamaya gagawa kami ng chocolate cake. Magbe-bake ng Chocolate cake. Oh, this. Mommy, someone's here now. Mom, someone's here. I know, I just paused to catch my breath. What happened to Frosty? The snowman, well, the sun was hot that day. So we said, let's run and we'll have some fun. 6 PM na guys, and naka-dinner na yung mga bata. Nag-fish finger sila, tsaka chips. And chips nila dito yung french fries. And ako, kinuha ko yung sa donation box doon. Yun. Eto. Sabi nila, spicy daw to. Talagang super spicy siya. But, I don't know, medyo okay siya sa akin na what do you call that? Na spicy yan ako, but somehow nakaya ko naman. So, mga kalahati ang naubos ko nito. Well, kinain ko siya with rice. Alam mo, pang ano ba? Hindi yung pure na, ano tawag dyan, buldak. So far, it's okay. And ayoko naman ubusin yung buong noodle pack. Yung batang pumunta dito kanina, sabi niya, okay daw yan. And also, kaka-message lang ni Martin, ang sabi niya, i-donate na lang daw namin to sa church. And sabi ko din, nag-reply ako, actually, kagabi ko pa naisip na i-donate na lang talaga yung, yung mga goods na yan. I mean, may mga taong, especially Christmas, donate na lang namin kasi good deed for the year na namin. Diba? Nakatulong ka pa sa kapwa. And for now, ang daming hugasin.
Kailangan ko mag-plan siya ng uniform ni Megan. And, ayun, madilim but yung buong bahay, chaos.